Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Norwel, 20 years old na ngayon at tubong Manolo Fortich, Bukidnon. Pero nakatira ako ngayon sa Balua, Cagayan de Oro City. Loyal listener mo ako sa iyong YouTube channel since 2020. At paminsan-minsan ay nagko-comment ako sa mga interesanteng istoryang tinatampok mo. Tulad na lamang yung mga aswang stories. Oo, alam kong pagdating sa mga aswang at manananggal ay mahirap talagang paniwalaan, lalo na kung kiniklaim ng letter sender na true story ito. Isa rin ako sa mga hindi naniniwala sa aswang, at kapag nakakarinig ako ng mga true aswang stories ay iniisip ko lang na likha lang ito ng makulit na imahinasyon ng inyong mga letter sender. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na isang araw magbabago ang pananaw ko pagdating sa mga nilalang na mabangis at uhaw sa dugo. Naalala ko tuloy ang aking ama. Bago ko simulan ang aking kwento ay kaunting background lamang muna sa aking pamilya. Lumaki ako sa isang broken family. Ibig sabihin ay hiwalay ang mga magulang ko. Solo child lang ako. At nung maghiwalay sina mama at papa ay napunta ako sa pangangalaga ng mama ko, na walang ibang ginawa kundi ang magmadyong kasama ng mga kumare niya. Sa kabila noon ay mas ginusto ko nang makasama si mama, kasi kahit na lulong ito sa sugal ay hindi bayolente si mama. At kahit minsan ay hindi ako sinaktan o pinalo nito ng walang kadahilanan. Si papa naman, ayon, kilala siyang manginginom, sabungero at higit sa lahat galit sa mga hayop. Ewan ko kung anong dahilan niya at galit na galit siya tuwing may dadaan na aso o pusa sa bahay niya. Or kahit makakasalubong niya ito ay hinahabol niya ito at sinasaktan. Napatawag na nga siya sa barangay ng ilang beses dahil sa pananakit niya ng aso at pusa ng iba. Ang dahilan niya, daan ang daan daw sa tapat ng bahay niya. Maraming galit kay Papa dahil sa mga ginagawa niya sa mga hayop. Sabi ng kaibigan kong tambay sa amin na si Kiko, isang beses daw ay umuwi si Papa ng lasing sa bahay niya. Habang naglalakad papunta sa bahay niya ay may nakasalubong daw itong mga 3 malalaking aso at 4 na pusa. Hindi daw pamilyar si Kiko sa mga pusa at aso na yon, at parang dayo lang daw dahil kilala niya daw lahat ng aso at pusa sa lugar namin. Nasa madilim na lugar si Kiko at doon naglalaro ng online games. Patuloy lang siya sa paglalaro pero sigurado siyang hahabulin na naman ni Papa ang mga hayop pagkatapos ay sasaktan. Pero ibang nangyari ng gabing yon, sabi ni Kiko. Dahil kinausap daw ni Papa ang mga aso at pusa. Nang di kayo tatabi? Gusto nyong mamatay? Kakaranihin ko kayo. Nagugutom pa naman ako. Sabay tawa. Samantala'y inangilan daw si Papa ng mga aso at pusa at sabay-sabay na tinahulan si Papa. Hindi daw ganon ang usual na pangyayari kapag nakakasalubong si Papa ng mga hayop. Nagtatakbuhan lang ang mga ito habang umiiyak dahil sa takot sa kanya. Kaya nagulat daw noon si Kiko at napatayo dahil baka lapain si Papa ng mga malalaking aso.
Nakaredy nang lundagin si Papa ng mga hayop nang maisipan ni Kiko na tawagin si Papa at lapitan. Mang Jerry, hatid ko na kayo sa inyo, mukhang hindi nyo na kaya eh. Nagsitakbuhan daw ang mga aso at pusa paglapit niya at hindi niya na alam kung saan ito nagsuot. Tumawa lamang daw si Papa at nagsabing natakot sa atin yung mga aso at pusa Toya at hindi na sumagot pa si Kiko. Pagkahatid niya kay Papa sa bahay nila ay umuwi na siya. Kinabukasan nagtataka yung mga kapitbahay ni Papa dahil napakabahon ng lugar nila. Amoy dumi ng aso at pusa. Noong tinunto nila kung saan galing ang amoy ng dumi ng mga aso at pusa ay sa bahay pala yon ni Papa. Nagtaka talaga daw silang lahat kasi hindi naman nag-aalaga ng aso at pusa si Papa. Kaya paanong magkakadumi ng aso at pusa sa bahay niya? Ayon kay Kiko, kinatok nila ng kinatok si Papa pero walang sumasagot. Kaya nagpatawag sila ng barangay tanod para buksan ang bahay at nagulat sila sa nakita nila. Napakadaming dumi ng aso at pusa na nagkalat sa loob ng bahay ni Papa. Ang sabi pa noong tanod na nakapasok ay puno raw ng dumi ng hayop ang bahay na tinutuluyan ni Papa. At isa pang ikinagulat ng lahat ay patay na si Papa. May malalim na kalmot ito sa leeg at iba pang parte ng katawan niya. Hinala na mga kapitbahay namin ay mga aso at pusa ang pumatay kay Papa dahil obvious naman daw sa mga sugat nito at sa sobrang galit nila ay nag-iwan pa sila ng mga dumi at simbolo ng mabahong ugali ni Papa sa kanila. Hindi naman pinaniwalaan ng mga tanod ang mga sabi-sabi. Sinabi ng mga ito na baka may taong galit kay Papa at gumawa lang ito ng paraan para hindi malaman ng lahat kung sino ang pumatay kay Papa. At mapaniwala ang lahat ng tao na aso at pusa ang pumatay sa kanya. Pero naniniwala ang mga tao sa kanila na parusa yon ng mga hayop kay Papa. Sa kabilang banda si Kiko rin ang pumunta noon sa bahay namin ni Mama para balitaan nga kami tungkol sa nangyari kay Papa. Inimbitahan pa nga sa presinto si Mama para magbigay ng impormasyon tungkol sa maaaring maging sanhi ng pagpatay sa aking ama. Pero clueless naman si Mama, Papa Dudut. Kasi sa sobrang dami ba naman ng mga nakakaaway ni Papa, hindi namin alam kung sino ang ituturo sa kanila. Samantala dahil sa ama ko pa rin siya ay nagluksa ako sa pagkamatay ni Papa. Ganoon din si Mama. Katunayan pa nga niya na si Mama na ang nag-ayos ng funeral ni Papa. Marami naman ang bumisita at nakiramay sa amin. Kahit nagalit sila kay Papa ay marami namang kaibigan si Mama. At doon narinig ko nga na pinag-uusapan na baka mga aswang daw ang pumatay kay Papa. At nag-anyo lamang itong aso't pusa. Pagkatapos kasi ng pagkamatay ni Papa ay may namatay din sa lugar namin na isang buntis. Natagpuan na lamang ito na nakahiga sa kanyang kama at naliligo sa sariling dugo. Wakwak din ang tiyan at missing ang puso, atay at yung fetus na nasa sinapupunan ng babae. Agad na hinuli ng mga pulis ang asawa nitong drug addict pero mariin na tinanggi nito na pinatay niya ang kanyang asawa. Ayon naman sa mga kapitbahay nila, may nakita pa raw noong gabing yon na may dalawang malaking itim na aso sa bubong ng bahay ng buntis. Kaya mas naniniwala ang mga kapitbahay na pinatay ng aswang ang naturang buntis na biktima. Papa Dudut. Pagkatapos naman ng libing ni Papa ay doon ako tumira sa bahay niya sa Sangkanan, Manolo Fortich, Bukidnon. Matagal ko na rin kasing planong bumukod noon kahit na 16 years old pa lamang ako. Aaminin ko sa inyo na irresponsable ang aking ina at kahit na nasa poder niya ako noon ay never kong naramdaman na inalagaan niya ako. Oo, mahal niya ako pero mas mahal niya ang sarili niya. Kaya sa murang edad ay nagpasya na akong tumayo sa aking sariling mga paa. At saka kaya ko nang buhayin na mag-isa ang sarili ko noon.
kasi may mga racket ako at kumikita ako doon. Sa kabilang banda, kahit na doon namatay o pinatay si Papa sa bahay na yon, ay hindi ako natatakot. Kasi noong time na yon ay hindi naman ako naniniwala sa mga multo. Pero alam mo, Papa Dudut, habang naroroon ako sa bahay na yon, ay nararamdaman ko ang presensya ni Papa. Hindi ako nakakakita ng multo pero malakas ang kutob ko. At saka tuwing gabi ay napapansin kong biglang nagsisitakbuhan ang mga aso at pusa kapag tatapat sa bahay na tinitirhan ko. Hinala ko pa nga ay baka nakikita pa rin ang mga aso at pusa sa amin ang kaluluwa ni Papa sa bahay niya at tinataboy sila o hinahabol pa rin. Pero sa kabila ng mga unusual na mga nangyayari, sinubukan ko pa ring mamuhay ng normal. Maswerte ako kasi may mga racket ako, kaya kumikita ako ng lingguhan. Wala akong binabayarang renta sa bahay dahil ang bahay ni Papa ay namana niya sa kanyang mga magulang. At noong mamatay si Papa ay otomatikong sa akin mapupunta ang bahay dahil ako lang ang nag-iisang anak niya. So yun na nga, naging maayos naman ang unang 6 na buwan na paninirahan ko sa bahay ni Papa. Kahit na nakakaramdam ako ng kababalaghan sa loob. Masaya naman ako at naging madali sa akin ang lahat since introvert naman ako at hindi ako masyadong mahilig sa human interaction. Bagamat may mga kaibigan pa rin naman ako at paminsan-minsan ay sumasama ako sa mga trip ng tropa. Pero most of the time talaga ay sa bahay lamang ako tumatambay. Nakaharap sa aking PC at nagtatrabaho online. Sa kabilang anggulo ay binibisita naman ako ni Mama sa bahay pero hindi siya nagtatagal. Kung ako kasi introvert, si Mama naman ay kabaligtaran noon. Hindi yun tumatagal sa bahay, palaging nasa galaan yon. Madalas ay nasa bingguhan o nasa bahay ng mga kumare niya para maglaro ng mahjong. No wonder hiniwalayan siya ni Papa dahil sa pag-uugali niya. Samantala makalipas ang 6 na buwan ay nagsimulang makaramdam ako ng weird lalo na kapag sumasapit ang alas 12 ng madaling araw. Hanggang alas 5 yon. Nariyan yung makakarinig ako ng kaluskos sa labas ng bahay, lalo na sa bandang bintana ng kwarto ko. Nakakakaba kasi gawa lamang sa jealousy ang bintana tapos ay wala pang grills sa mga bintana. Isang pukpok lang ng martilyo sa jealousy ay mababasag na ito at makakapasok na kung sino man ang gustong pumasok. So yun na nga Papa Dudut, nararamdaman ko na parang may gustong ang pumasok sa loob ng kwarto ko. Kaya ang ginagawa ko ay sinasara ko ng mabuti ang buong bintana. Kahit na mainit sa kwarto ay tinitiis ko na lamang. Dinalawa ko na lamang ang gamit kong electric fan para hindi ako mainitan sa kwarto. Sa kabilang banda ay hindi lang sa bintana ako nakakarinig ng mga kaluskos at ingay, maski sa bubong sa tapat mismo ng higaan ay may maririnig akong mga naglalakad sa yero. Minsan pa nga ay parang may hinihila pang kadena. Pero ang nakakatakot ay nakakarinig ako ng malakas na pagaspas ng pakpak. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon yon. Basta ang kutob ko ay malaki yon. Tapos naglalanding yon sa bubong ko. Nagsuspetsya na ako na baka aswang yon. At hindi nga ako nagkamali Papa Dudut dahil pagsapit ng umaga, naririnig ko na agad ang usapan ng mga kapitbahay namin na may mga malalaki at mababangis na aso at pusa ang gumagala sa lugar namin. Hindi lang ito basta mga aspin o puspin. Malalaking aso at pusang itim na pula ang mga mata. Pinapatay nito ang ibang mga alagang hayop ng kapitbahay tulad ng aso, mga manok, baboy. Yung isang kapitbahay pa namin nakita na lang niya yung 2 kalabaw niyang ginagamit sa palayan na duguan at wakwak ang tiyan at nagkalat ang mga lamang loob nito. Hinala ng lahat,
Yung mga nakikitang mga malalaking aso at pusang itim ay mga aswang na nagmula raw sa kabundukan. Samantala makalipas ang isang taon, that time ay 17 years old na ako noon. Bigla na lamang dumating ang tiyahin ko sa ama na si Tita Leia kasama ang dalawa niyang anak na sina Bimboy at Renly. Pinalayas daw sila sa kanilang inuupahang bahay kaya sa akin sila pumunta. Since malaki naman ang bahay na tinitirhan ko ay pumayag ako. Pinatira ko ang pamilya ni Tita Leia at kasama doon ang asawa niyang lasenggo na si Tito Berto. Kaso papadudot, mukhang nagkamali ako ng desisyon noon kasi naging magulo ang buhay ko sa kanila. It turns out kasi na hindi pala anak ni Tita Leia sina Bimboy at Renly dahil anak ito ni Tito Berto sa kanyang unang asawa. Kaya madalas pag malupitan ni Tita Leia sina Bimboy at Renly. Isang gabi, naglayas ang magkakapatid sa bahay dahil hindi na nila nakayanan ang pangaalipusta o pangaapi ni Tita Leia. Napansin ko kasi tuwing aalis si Tito Berto para magtrabaho ay palagi silang binubugbog at pinaghahampas ng tiyahin ko. Tapos ay nakikita ko na lamang na inaalila niya ito sa bahay. Nung unay ayaw kong makialam sa ginagawa ng tiyahin ko. Pero nung mapansin ko na may mga pasa at sugat sina Bimboy at Renly, ay agad kong pinagsabihan ng tiyahin ko. Hindi naman ako magawang kontrahin ni tita dahil alam niya na kapag inaway niya ako ay pwede ko silang paalisin sa bahay anumang oras. So yun na nga papadudot. Noong gabing yon ay wala ang kanilang ama at naiwan ang dalawang bata sa kanilang nanay-nanayan. Narinig ko noon na pinalo ni Tita Leia ang mga bata pero dahil sa inaantok ako noon ay hindi na ako nakialam. Ang hindi namin alam ni Tita Leia ay nagpasyahan ng dalawang bata na lumayas kahit na hindi nila alam kung saang liblib na lugar sila mapupunta. Madilim noon at tanging ilaw ng buwan lang sila umaasa. Hanggang sa nagising na lamang ako sa pag-iyak ni Tita Leia habang kumakatok sa pinto ko. "Anong nangyayari ba, tita?" tanong ko sa aking tiyahin pagkabukas ko ng pinto. "Nawawala sina Bimboy at Renly. Naglayas yata sila," natatarantang wika ni Tita Leia. "Paano naman nakatakas yun sa inyo?" usisa ko. "Akala ko tulog na yung dalawang bata kaya natulog na rin ako. Pero pagkagising ko, nakita ko na lang na wala na yung dalawang bata. Hindi pwedeng mawala sina Bimboy at Renly kasi malilintikan ako kay Berto," natatarantang wika ng tiyahin ko. "Sige tita, hahanapin ko ang dalawang bata sa labas. Dito lang kayo sa bahay magbantay," sabi ko pagkatapos ay dali-dali kong kinuha ang flashlight ko at nagmamadaling lumabas ng bahay habang tinatawag ang pangalan ng dalawang batang kinikilala ko ng mga pinsan. Nilakad ko ang korbadang Sangkanan Road habang tinatawag ko ang dalawang bata hanggang sa mapadpad ako sa mapunong parte ng lugar kung saan ay maraming nagsisitaasang puno ang nakatayo. Doon ay nakita ko sina Bimboy at Renly kasama ang tila matandang mag-asawa papasok sa isang malaking bahay. Nagtaka ako kasi hindi ko akalain na meron palang mansyon sa lugar namin. Pero agad akong tumakbo para habulin ang dalawang pinsan ko na noon ay pinapapasok na ng mag-asawa sa loob ng kanilang bahay. Pagdating ko ay agad akong nagtaupo at agad namang bumukas ang pinto. Bumungad sa akin ang dalawang matatanda. Mukha naman silang maamong mag-asawa. "Pasensya na po kayo ha, pero nakita ko na pinapasok ninyo sa loob ng bahay ninyo yung dalawang pinsan ko. Susundin ko na po sila. Hinahanap na po kasi sila ng nanay niya," magalang kong sabi. "Ah, ganun ba? Halika't pumasok ka muna," alok ng matandang lalaki sa akin. "Naku, makakaistorbo pa kami sa inyo, wag na lang po," magalang na pagtanggi ko. "Wag ka nang mahiya. Halika't magkape at mag-midnight snack ka muna dito sa loob. Samahan mo ang dalawang pinsan mo na nasa hapag na," pag-aalok naman ang matandang babae.
Nag-aalinlangan naman akong pumasok sa loob at sinamahan ako ng dalawang matanda papunta sa kanilang dining area kung saan ay nakita kong kumakain na sina Bimboy at Renly. Kaya umupo ako at tinanggap ko ang kapeng tinimpla sa akin ng matandang babae. Mamayang kaunti ay nagpaalam sa amin ng mag-asawa na iiwan muna kami sa loob dahil may kukunin lang daw ang mga ito sa likod bahay. Habang walang mag-asawa ay kinausap ko naman ang dalawang bata. Bakit kayo naglayas ng ganitong oras? Muntik na kayong mapahamak. Mahinang wika ko sa dalawang bata. Gusto na po naming umalis kasi hindi naman po kami mahal ni Mama. Ang wika pa ni Bimboy. Napabuntong hininga na lamang ako habang kumakain naman ng kabayan na tinapay ang dalawang bata. Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas ay kakausapin ko si Tita Leia na huwag niya kayong paluin. Huwag niyo nang uulitin to ha. Seryosong wika ko. Tumango lamang ang dalawang bata bilang sagot sa akin. Hanggang sa bigla na lamang kaming nakarinig ng kakaibang tunog sa labas ng malaking bahay. Kinabahan ako kasi nagpatay sindi pa ang mga nakabukas na ilaw sa loob lalo na sa pwesto namin. Nung una ay binaliwala ko lamang yon pero nagtaka na rin ako kinalaunan kasi ang tagal bumalik ng mag-asawa. Tapos ay lalong lumakas ang mga kaluskos ng bakal at tunog ng pinapatulis na bagay. Alam niyo naman yung tunog kapag may pinapatulis ang isang sharp na bagay tulad ng kutsilyo or axe. Yun daw ang kanina pa nilang naririnig simula noong iniwan sila sa kwarto ng mag-asawa. Ang ginawa ko ay pumunta ako sa pintuan sa kusina para silipin kung ano ang nangyayari sa labas. Pero papadudot. Nanlaki ang mga mata ko nang matanaw ko sa likod bahay ang dalawang matandang mag-asawa na may pinapatulis na malalaking kutsilyo nang nakangisi at nanlilisik ang mga mata. Agad akong bumalik para kunin ang dalawang pinsan ko pero nagimbal ako kasi nakapadlock ang main door. Kaya sa sobrang taranta ko ay nagpasya akong kargahin sina Bimboy at Renly paakyat sa taas para doon maghanap ng pwedeng labasan. Doon ko rin na-realize na hindi tao ang nagpatuloy sa aming tatlo. At saka hindi na bago sa amin ang bali-balita sa mga gumagalang mga aswang. Kaya sigurado akong may masamang balak ang mga yon sa amin base na rin sa nakita ko. Kuya Noruel, ano pang problema? Bakit tayo tumatakbo at nagtatago? Tanong ni Bimboy sa akin. Mga aswang yung may-ari ng bahay na ito. Pero huwag kayong matakot, tatakas tayo dito. Sagot ko at napayakap naman sa akin ang dalawang bata. Sa paghahanap namin ng mapagtataguan ay napunta kami sa isang kwarto. Pumasok kami roon at agad naming kinandado ang pinto para hindi makapasok ang dalawang aswang. Sa loob ay mayroong kama, isang malaking aparador at ang maganda, bukas ang pinto palabas ng terrace. Agad kong hiningi ang tulong ng dalawang pinsan ko para kunin ang mga kumot dahil pagbubuhulin namin ito at isasabit sa terrace para makababa kami. Mabilis namang kumilos sa mga pinsan ko at kinuha nila ang 3 kumot na nakita nila sa kwarto at pinagtulungan namin yung buhulin. Pero na-realize din namin na bitin ang nagawa naming rope. Kaya nagpasya ako na buksan ang aparador, nagbabakasakaling makahanap pa ng ekstrang kumot. Pero papadudot ng lumo talaga ako nang mabuksan ko ang malaking aparador dahil tumambad sa akin ang mga putol na kamay, daliri, paa at ibang parte ng organs ng tao na nakasabit sa loob ng aparador. Kaya nagpasya na kaming bumaba sa terrace gamit ang rope na gawa sa kumot. Inuna ko nang ibaba sina Bimboy, sumunod si Renly at panghuli na ako. Habang bumababa kami ay narinig ko pa ang isang tunog ibon ngunit nagsasalitang parang tao. Nakatakas sila. Nasundan pa ang tunog ng nasundan na tila raw maraming kalahi na nagbabantay rin sa labas ng mansyon ng mag-asawang aswang. Kumaripas ng takbo kaming 3 palayo ng mansyon. Ramdam namin na maraming aswang ang humahabol sa amin ng mga sandaling yon. Eksaktong may nakita akong isang kahoy na pantaboy ng aswang. Ayon kasi sa lola ko noong nabubuhay pa siya, may kahoy daw kasing
amoy ng isang dalandan o lemon ay isa rin daw yon sa iniiwasan ng mga aswang. Not sure, basta may klase ng scent ng kahoy na hindi nila gusto. Hindi ko na maalala masyado kung ano yon. Napansin ko naman noon na napapagod na yung dalawang bata sa pagtakbo. Kaya nagpasya na akong kargahin na silang dalawa habang tinatakbo ko ang maputik na lugar. Hindi nagtagal ay nakalabas kami sa gubat at nadaanan namin ang palayan pero hinahabol pa rin kami ng mga aswang noon. Pero mukhang sinuwerte kaming tatlo dahil natanaw namin ang Lindaban Dahilan Road kung saan ay marami ng kabahayan ang nakatayo. Doon na nagsimulang mag-retreat ang mga aswang pabalik sa gubat. Pagdating sa kalsada ay tiyempo naman na may dumaang tricycle at ang nagmamaneho nito ay kumpare ni Mama kaya tinawag namin ito at nagpahatid kaming tatlo pabalik sa bahay namin. Papadudot pagdating sa bahay ay naiyak kaming tatlo at kinuwento ko kay Tita Lea ang aming naranasan. Sising-sisi naman si Tia Lea at niyakap niya ng mahigpit ang dalawang bata at nangako siya na hindi na niya pahihirapan pa ito at pag-iinitan. Kinabukasan ay sinamahan ako ni Tita Lea sa barangay hall para magsuplong. Agad namang pinuntahan ang sinasabi naming mansyon para hulihin ng mga aswang na nakatira doon. Pero surprisingly, wala na roon ang mansyon. As in parang naglaho na parang bula. Sa kabila noon ay naniniwala pa rin sa amin ang mga pinagsumbungan namin. Dahil maraming tanod na ang nakakita sa nasabing mansyon na naglalaho tuwing araw. Doon ko rin nalaman na marami na palang mga taong nawawala sa barangay Sankanan, Lindaban, Tikala at Puntian. Hinala ko ay sa kanila yung mga parte ng katawan na nakita ko sa loob ng aparador ng mga mag-asawang aswang. Samantala papadudot naging mabuti na si Tita Lea kina Bimboy at Renly. At nabawasan na rin ang nililikha nilang ingay sa loob ng bahay at sa kabilang banda ay kinupkup ko na si Mama dahil sinangla pala niya ang bahay na tinitirhan namin dahil nabaon siya sa utang sa pagmamadyong. Oo, tinulungan ko siya na mabayaran ng almost 50,000 pesos niyang utang. Kaya nabawi din agad ni Mama ang titulo. Pero hindi na siya bumalik doon at sa halip ay tumira na rin siya sa bahay ni Papa kasama ko. Sa ngayon papadudot ay 20 years old na ako. Pinaubaya ko na kay Mama ang bahay sa Sankanan habang na-relocate naman ako sa Balua, Cagayan de Oro. Dahil doon ako nagtatrabaho. So far ay masaya namang magkasama sina Mama at ang pamilya ni Tita Lea sa bahay na pinamana sa akin ni Papa. At regular ako nagpapadala ng pera sa kanila para naman hindi sila ma-short dahil sa mga gastusin. Pero papadudot, masasabi kong hindi ko talaga makakalimutan yung naranasan ko. Nakita ko kung gaano kabangis ang mga aswang. Alam ko na ilan sa inyo na taga Maynila ay hindi maniniwala sa kwento ko. Pero maniwala kayo o hindi ay totoong nangyari ito sa amin nina Bimboy at Renly. Buti na lamang at hindi masyadong nakapekto sa kanila ang nangyari sa amin sa Sankanan. At nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi hindi kami natulad kay Papa na ginawang pagkain ng mga aswang. Papadudot hanggang dito na lamang ang sulat ko. Muli ay maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Norwell. Maraming salamat Norwell sa pag-share mo ng iyong kwentong katatakutan sa aming programa sa YouTube. Sadyang nakakatakot at mabangis sa mga aswang na nakakaengkwentro ninyo. At salamat sa Diyos dahil hindi kayo tuluyang napahamak at natulad sa iyong ama na pinatay ng mga aswang. Samantala totoo man o hindi ang mga aswang ay pakatandaan natin na maging maingat tayo palagi lalo na kapag lumalabas tayo ng gabi dahil sa dilim talamak ang krimen, gawa ng mga masasamang loob, maging tao man o ibang nilalang. Kaya kung kayang iwasan ay iwasang lumabas ng gabi. Ganon pa man sa bawat paglabas natin ng bahay ay huwag nating kalimutan ang magdasal at humingi ng gabay sa Panginoon para tayo'y bantayan
at makarating ng ligtas sa lugar na pupuntahan natin. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories na gabi-gabi po nating ina-upload. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ito po ay personal channel ng inyong Papa Dudut kasama ng aking pamilya and get a chance to win special prizes sa bawat episode. Paalala, manood lamang po sa Papa Dudut YouTube channel at i-report ang mga nagnanakaw ng ating mga content. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.